Hi, today we're going to review the Star Seeker Tarot, a 79 card deck by Nikki Ferrada. This is an authentic copy. Ayan. Nabuksan ko na siya, so may sealed to. Tinanggal ko na, plastic. Ito yung kanyang guidebook. Check natin. Susi lang siya. Tapos, yung susian nasa likod. Cute. Maliit lang din siya. Kasize lang ng tarot. Check natin. May spread siya. Ayan, meron siyang reverse meaning. Ayan. Wala siyang pictures. Ganyan lang siya. Ayan. Tingnan natin yung card. Yung box plain lang. Okay. Yung card niya, makapal. Medyo mahal din tong tarot na to. Ang gilid niya, matte. So, magandang klase. Tsaka pag hawak mo pa lang, malaman mo talaga na premium yung card or quality yung card. Makapal din siya. Ayan. Tingnan natin kung makapag-reverse reading tayo. Yes, hindi siya halata. Sabagay, sa guidebook pa lang niya, may reverse meaning na rin siya. Ayan. Ganyan siya. Ako, okay sa akin yung ganitong gilid, matte, na tarot. Kasi, kahit na ilang beses mo siya gamitin, hindi siya ganun agad-agad na nag-fade or nagde-dents. No? Quality ng card niya, parang may pagka-matte siya na soft ang dating pag hinawakan mo. Hindi ko ma-describe, pero ganun siya. Hindi siya yung tipong mahirap i-shuffle na matte. May mga matte kasi na mahirap i-shuffle, but this one, I don't think so. Mag-flip through na tayo. Maglalagay ako ng music. Lalagay ko siya dito sa gilid. Kung medyo mabilis, pwede niyong i-pause.
Okay, so, ayun. Ang ganda ng images niya, no? Parang, ano siya? Parang mga moon dust, ganyan. O kaya parang mga Daniel Noel, parang ganun. Ang datingan. Ayan. 'Di ba? Mabilis makapag-resonate lalo na kung beginner ka for this one. Pwede ito pang beginner. Try natin siya i-shuffle, no? Hindi ko pa ito na-try i-shuffle. Check natin kung... Ayun, medyo rough siya pag ginanyan mo, no? Kasi may pagka-matte siya, eh. Pag ginanyan mo, hindi siya ganong madulas. Pag ganito naman, try natin. Parang mas recommended ko siya i-shuffle this way. Pag ganyan. Kasi pag casino, parang medyo rough siya i-shuffle pag ganun. Tingnan niyo yung difference. Ayan. Although hindi kasi ako nagbe-bend ng card na ganun. Kasi sometimes, pag tapos ko i-review, binibenta ko siya sa store ko, www.tarotstarofaqaquarius.com. Minsan sa Shopee, Lazada, or TikTok ko. Unsealed nga lang, usually yung mga nagamit ko ng pang-review. So, meron din ako mga used. Yun naman ay mga nagamit ko. So, merong new, but unsealed. Usually, pag ganun yung description sa shop ko, ginamit ko lang siya pang-review. Pero meron din akong used, ibig sabihin, nagamit ko na yun, pero na-cleanse ko naman na yun. Alright, so try natin ng ganito. Pag ganito, okay lang din naman siya. Pag ganito yung shuffle mo. Ayan. Okay lang din naman. Hindi ko lang recommended yung casino shuffle for this one. Sa images, okay siya sa akin. Kaya lang this one is kinda, parang medyo pricey siya compare sa iba na, na taro. Pero worth it naman. Maganda yung mga images niya. So, for me, this one is 7. Number 1 is yung price kasi medyo expensive siya. Number 2 naman is yung pag-shuffle nga, medyo matte. Usually, iba sanay ng casino shuffle, diba? And then, number 3 is, bakit ba siya 7 lang sa akin? Number 3 is, yung, ano ba? Yung price pa rin. Oo. Medyo expensive kasi siya, eh. Pero, ayun. 2 points agad sa akin yung price. No? Ayun. Basta 7 out of 10 siya para sa akin. Maganda siya. Gusto ko yung illustration niya. Sa pag-shuffle lang, medyo matte kasi siya. Pero okay naman. Standard tarot size. Ayun lang. So, if you have any tarot, oracle, Lenormand in mind that you want me to review first, just let me know. Unahin natin siya i-review. If not, I'll try my best to find it for you. Okay, so see you in my next video. Bye!